In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom, Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, malimit kaming mag-ayuno. Gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Sumagot siya. Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa mabuting balita ngayon, tinanong si Jesus kung bakit hindi nag-aayuno ang kanyang mga alagad. Samantalang ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseo ay mahigpit sa pag-aayuno. Ang sagot ni Jesus ay simple, pero malalim. Kapag kasama nila ang lalaking ikinasal, hindi sila maaring magdalamhati. Ibig sabihin nito, hindi lang panlabas na gawain ang mahalaga, kundi ang ugnayan ng puso kay Kristo. Kung si Jesus ay nasa gitna ng ating buhay, may kagalakan. Pero kapag siya'y nawawala dahil sa kasalanan, kapabayaan, o pagiging makasarili, doon nagiging makahulugan ang pag-aayuno, pagsisisi at pagbabalik loob. Ito rin ang mensahe ng unang pagbasa sa Isayas. Hindi sapat ang pag-aayuno na gutom lang ang nararamdaman. Ang tunay na ayuno ay pagputol sa tanikala ng kasamaan, pagtulong sa mahihirap, pagdamay sa may sakit, pagiging makatarungan at mapagmahal. Halimbawa sa ating panahon, pwede kang mag-ayuno sa pagkain. Pero mas mahalaga ang pag-ayuno sa tsismis, sa galit, pride, at social media addiction. Pwede kang hindi kumain ng karne, pero kumain ka naman ng kapwa sa paninira. Sayang ang sakripisyo. Mas pleasing sa Diyos ang tahimik na pagtulong, pagpapatawad at pagdarasal, kaysa panlabas na pagpapakita ng kabanalan. Ano ang tamang gawin natin bilang mga Romano Katoliko ngayon? Ayuno na may saysay, may kasamang kabutihan at pagbabago ng ugali. Pananalangin, hindi lang sa pangangailangan, kundi sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Pagmamalasakit sa may sakit, mahihirap,
at mga sugatang puso. Pagiging saksi, ipakita sa gawa ang pananampalataya, hindi lang sa salita. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa liwanag ng iyong salita, kami po'y lumalapit sa iyo nang may kababaang loob. Ikaw ang Diyos ng buhay, pag-asa at kagalingan. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat na may karamdaman, lalo na ang agarang paggaling ni na Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Rachel Kay, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, at ang aking buong pamilya na nagdarasal. Lahat ng nakabasa, nakikinig at nakapanood nito. Lahat na may sakit sa katawan, isip at espiritu, at ang lahat ng kaparian na patuloy na naglilingkod sa iyong bayan. Gabayan mo po ang aming mahal na Santo Papa, Pope Leo XIV, ang aming mga obispo, ang aming Cura Parroquio Diocesan Administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, Erlinda, at ang gobyerno ng Pilipinas upang laging manaig ang katotohanan, katarungan at malasakit sa bayan. Inaalala rin po namin ang mga pumanaw, lalo na sina Pope Francis, Monsignor Hermas, Pempe, Ferdinand, Pasita, Dante, Edwin, Obispo Jose, Padre Joseph, Jerry, Padre Raymond, at ang lahat ng aming idinasal na yumao na. Naway tanggapin mo sila sa iyong walang hanggang kapahingaan. Sa pamamagitan ng intersesyon ng mahal na Inang Maria, iligtas mo po kami sa lahat ng unos, kalamidad at kapahamakan. At palakasin mo ang aming pananampalataya upang ang aming ayuno ay maging pag-ibig at ang aming panalangin ay maging buhay. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ang tunay na ayuno ay yaong nagbubukas ng puso sa Diyos at sa kapwa. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!